umaga po sa ating lahat. Umaga. So, anong alam natin tungkol sa sulat ni Pablo kay Tito? Ngayong umaga, nagsisimula tayo ng bagong series sa letter na ito. At alam natin, ang letter na ito ay bahagi ng Biblia. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Mahalaga ito. Pero anong alam natin tungkol sa sulat na ito? Now, I have to be honest, bago ako naghanda, bago ako nag-aral para sa series na ito, konti lang ang alam ko tungkol sa letter na ito. Alam ko sulat ni Pablo kay Tito, at alam ko sa chapter 2 may mga magagandang verses tungkol sa biyaya ng Diyos. Pero actually, yan lang ang alam ko tungkol sa sulat na ito. So what's it all about? What's this letter about? Well, tatlong themes sa sulat na ito. Makikita natin ang mga themes na ito as we go through the series. Firstly, dapat natin paniwalaan ang mga bagay na totoo. Dapat natin paniwalaan ang mga bagay na totoo. We must believe the right things. Kahit na meron kang paniniwala tungkol sa Diyos, kung mali ang paniniwala mo, walang kabuluhan. Diba? Believe the right things. Secondly, dapat tayong magkaroon ng tamang pamumuhay. Anong sinabi ni James? Kahit na meron kang pananampalataya at walang gawa, ang pananampalataya mo ay patay. So, we have to believe the right things and we have to live the right way. And the third theme sa letter na ito, ang Ebanghelyo ay central sa lahat. So, tamang paniniwala, tamang pamumuhay, at alalahanin natin, central ang biyaya ng Diyos, ang Ebanghelyo. Now, ngayong umaga, pag-aaralan natin ang verses 1 to 4. Titus chapter 1, verses 1 to 4. Medyo mahirap i-divide ang mga verses na ito. So, ang gagawin natin ngayong umaga, isipin natin kung sino ang mga characters sa sulat na ito. Sino sila? At sa bawat character, we're going to think, anong makikita natin, anong matutunan natin tungkol sa Ebanghelyo through these characters. So, saan ang outline ko? Hindi, next. Hindi, keep going. Next slide. Yeah. Titus 1 verses 1 to 4. Okay, so sino ang unang character sa mga verses na ito? Verses 1 to 4. Paul, si Pablo. At sa buhay ni Pablo, nakikita natin na ang Ebanghelyo ay isang message, isang mensahe na ipinahayag at ipinangaraw. So, sino si Pablo? Look at verse 1, introduction sa letter. Si Pablo na alipin ng Diyos. Na hindi surprising ito. Hudyo si Pablo, alipin ng Diyos. Lahat ng mga Hudyo, halos lahat ng mga Hudyo, sa tingin nila sila ay mga alipin ng Diyos. Pero yung next phrase, very surprising, ito. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesus Cristo. Na bakit surprising ito? Paalalahanin natin kung sino si Pablo. Let's turn to Acts chapter 8 and verse 3. Acts chapter 8 and verse 3. JR, can you read that please? Acts chapter 8 verse 3. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, pinakalagyan ng mga lalaking babae at sila ay pinapasok sa Okay, so sa book of Acts, gusto ni Pablo, gusto niyang patayin ang mga alagad ni Jesus. Yan ang gusto niya. Tapos sabi niya sa letter of Galatians, sinikap na wasakin ang iglesia. Ibig sabihin si Pablo isang tao na gustong patayin ang mga Christians, gusto niyang wasakin ang iglesia. Pero ngayon, anong sinasabi niya dito? Ako ay isang apostol ni Jesus Cristo. Meaning of an apostle is a messenger. So noon nagalit si Pablo sa message na ito, pero ngayon ipinapahayag ang message
na ito. Wow, what a big change na nangyari sa buhay ni Pablo. So what is the message? Anong mensahe nito? Anong ebanghelyo? Ebanghelyo ay isang mensahe na ipinahayag. Sa English, reveals. Hindi bago ang message ni Pablo. Kailan nagsimula ang plano ng kaligtasan? Ilang taon na ang plano ng kaligtasan? Verse 2, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos. How old? Bago nagsimula ang mga panahon, may pangako. God knew what He was going to do. At sa lumang tipan, sa panahon ni David, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, may mga pangako, may darating, pero sa lumang tipan, hindi malinaw sa kanila kung anong gagawin ng Diyos. Marami silang tanong, anong gagawin ng Diyos? But now, says Paul, verse 3, ngunit sa taktang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita. Ibig sabihin, ngayon, alam natin kung anong plano ng Diyos. Alam natin kung sino ang plano ng Diyos. It's all about Jesus. It's a message revealed. Think, gaano kadakila ang plano ng Diyos. Bago pa nagsimula ang mga panahon, may pangako. It started before time began. Ngayon sa ating mundo, million na tao ay nagpapasakop kay Kristo. Sa bagong mundo na darating, magpupuri sila sa Kanya magpakailanman. How great is God's plan of salvation? Christian ka ba? Ngayong umaga, ikaw ay bahagi ng planong ito. Maybe you're discouraged. Maybe may mga problema sa buhay mo. Siguro nahihirapan ka. Maraming difficulties. Pero alalahanin mo, kung Christian ka, ikaw ay bahagi ng planong ito. Yung dakilang plano ng Diyos para iligtas ang mga makasalanan. Pinahayag ng Diyos. Wow! Isang message na ipinahayag at isang mensahe na ipinangaral. Verse 3. Ngunit sa taktang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaraw na sa akin ay ipinakatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Messenger si Pablo, meron siyang authority. Pinili siya ng Diyos para i-share, para ipahayag ang ebanghelyo. Noon sa history, may isang mahusay na general from France. Ang pangalan niya ay si Napoleon. Magaling si Napoleon. At ang kalaban niya ay taga-England. Ang pangalan niya ay si Wellington. At ilang taon may mga wars. Ang tawag dyan Napoleonic Wars. At yung mga English, gusto nilang malaman kung anong ginagawa ng mga French. Anong plano nila. So yung mga English, meron silang spies behind enemy lines. At yung trabaho ng mga spies, kailangan nilang, they need to find out anong plano ng mga French, anong gagawin nila. At sa history, there was a big battle, isang malaking digmaan na darating. At yung mga English spies, alam nila kung anong plano ng mga French. Very important. Halagang information na ito. So, ibinigay nila ang information ng mga secrets, isang messenger, at sabi nila, dalhin mo ito kay Wellington. At yung messenger, nakalimutan niyang ibigay ang mensahe. Hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro natulog siya, o siguro nanood sila ng TV, at naging distracted siya. Nakalimutan niyang i-pass on ang message. Halaga ang information. Napakahalaga ang ebanghelyo. Gusto ng Diyos na papunta ang mabuting balitang ito sa lahat. So, pumili siya ng mga messengers para ipahayag, para i-preach ang message na ito. Pumili siya ng mga tao para i-record ang ebanghelyo sa Bible so we can all know what the message is. Ibig sabihin, pwede natin tanggapin ang book na ito na may confidence. Bakit? Ito ang katotohanan.
Hindi fairy tale. Kasaysayan ito. Mahalaga ang Biblia. Isang message galing sa Diyos. So, serious ka ba sa pakikinig ng Ebanghelyo? Karaniwan habang nag-preach si Pastor George, anong iniisip mo? Sana masarap ang ulam natin mamaya. Bakit mas maganda ang suot ni Pastor George kaysa kay Matt? Anong dahilan? Anong iniisip natin? Alalahanin natin, ito ang salita ng Diyos. Diba? Kailangan natin mag-concentrate. Kailangan natin pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. Serious ka ba na ibahagi ang Ebanghelyo? Siyempre, hindi tayo mga apostol katulad ni Pablo. Pero meron din tayong good news. Diba? You remember the song, It Only Takes a Spark to Get the Fire Going? You know that? Tapos yung final verse, so that's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to pass it on. Sana totoo ito para sa atin. Yung mga Christians, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, gusto natin i-pass on, gusto natin i-share ang good news na ito sa mga iba. So, sino ang unang character sa verses na ito? Si Pablo. Anong nakikita natin tungkol sa Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay isang mensahe na ipinahayag at ipinangaro. Okay, number 2. Good. Titus, Tito, a message that changes and unites. Isang mensahe na nagpapabago at nagpapabago at nagpapaisa. Tama ba ang Tagalog? Good. Thank you. Okay, so sino si Titus? Isa lang ang Tito sa Biblia. Sa history, may mga ibang Tito. Noong AD 17, nang pumasok ang mga Romano sa Jerusalem, ipinagsak nila ang pader, maraming pinatay sa Jerusalem. Ang pangalan ng general ng Roman army ay si Titus, Tito. Pero iba siya, okay? That's somebody different. Isa lang ang Tito na nasa Biblia at siya isang kasama at kaibigan ni Pablo. At at this time, nasa Crete, nasa island of Crete, si Pablo at tinutulungan niya mga iglesia sa island of Crete. A message that changes, isang mensahe na nagpapabago. Now, nakita natin ang pagbabago na nangyari kay Pablo. Diba? But let's think as well tungkol sa nangyari kay Tito. Hudyo si Pablo. Lahat ng mga alagad ni Jesus, Hudyo din sila. Hudyo ba si Tito? Hindi. He's a Greek. He's a Greek. Hindi siya Hudyo. Pero what does Paul say in verse 4? Kay Tito na aking tunay na anak sa isang pananampalataya. Ano ibig sabihin ni Pablo? Si Tito ay aking tunay na anak. Well, siguro, Pablo ang instrument na ginamit ng Diyos para i-share ang message kay Tito. Na-preach si Pablo sa kanyang missionary journey. Napakinggan ni Tito ang preaching ni Pablo, naligtas si Tito. Siguro yan ang dahilan kung bakit sinasabi niya siya ang aking tunay na anak. Pero lalahanin natin ang message na ito, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan para baguhin ang mga tao. Yung mga Hudyo, yung mga Griego, yung mga taga-England, yung mga Pinoy, marami sa atin, naranasan natin ang kaligtasan ng Diyos. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang buhay. So, dapat meron tayong confidence sa message na ito. Malungkot, diba? Madalas bilang mga Christians, nahihiya tayo. Ayaw natin mag-usap sa mga iba tungkol dito. Alalahanin natin, ang Ebanghelyo ay makapangyarihan. Ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan para baguhin ang buhay ng mga tao. Isang message na nagpapabago at isang mensahe na nagpapaisa. Verse 4, Kay Tito na aking tunay na anak
sa iisang pananampalataya. Ibig sabihin, Pablo at Tito, meron silang pagkakaisa. Bakit united sila? Dahil sa background nila? Hindi. Dahil sa nationality nila? Hindi. Hudyo si Pablo. Griego si Tito. Bakit sila united? Bakit meron silang pagkakaisa? Dahil sa Ebanghelyo. Iisang pananampalataya. In Titus's life, he had a problem. Nang naligtas si Tito, may nagsabi sa kanya, kailangan niya maging Hudyo. If you want to be a true child of God, kailangan mong maging Hudyo. At nagalit si Pablo. Anong sinabi ni Pablo? Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Galatians chapter 3, verse 26 hanggang 29. Let's ask Robert, can you read that please? Galatians 3, 26 to 29. Galatians 3, 26 to 29. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Okay, salamat. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit united sila? Dahil there was one faith. Now, bilang iglesia, tayo ay galing sa iba't ibang background. Diba? At dahil dyan, it's easy to argue. Meron tayong iba't ibang palagay, iba't ibang taste, iba't ibang backgrounds and differences of opinions. Maraming iglesia ay divided. Pero alalahanin natin, meron tayong pagkakaisa. Bakit? Dahil sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ay nagbibigay ng pagkakaisa sa mga tao. So let's stand together as a church because we're united because of one faith. So Pablo, Tito, thirdly, us, tayo, ang Ebanghelyo ay isang mensahe para sa ngayon at para sa kinabukasan. Ang sulat na ito ay para sa atin, hindi lang kasaysayan ito. Ito ang salita ng Diyos para sa atin. First of all, it's for now. For now. Look at verse 1. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesu Cristo sa ipasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Verse 1. Pananampalataya at kaalaman, tama ba ang pronunciation? Pananampalataya at kaalaman ay magkasama. Hindi ko alam, may deal or no deal ba? May TV program, deal or no deal dito sa Pilipinas? Dati. Okay. Nang nasa England ako, no big deal, hindi successful. Okay, very popular yan sa England, deal or no deal. Isang contestant, when I was home, napanood ko ang deal or no deal. Isang contestant, dalawa lang ang mga boxes. 2 boxes. Isang box may 250,000 pounds. Ibig sabihin, 17 million pesos. Yung ibang box, 5 pounds. Ibig sabihin, mga 300 pesos. At yung banker, nag-offer siya ng 5 million pesos. At yung contestant, sabi niya, sa tingin niya, sa box niya, may 17 million pesos. Sabi niya, may faith ako na nasa box ko, 17 million pesos. So, ini-reject niya ang offer ng banker. Sabi niya, ayoko yung 5 millions, gusto ko ito. Sigurado ko, dahil sa faith ko, may 17 million pesos. Binuksan nila ang box, kano ang nasa loob. 300 pesos lang. Ay, talaga nalungkot siya. Umiyak siya. Lots of people think faith is like that. May feeling ako na may 17 million pesos sa box. Wala siyang
wala siyang paraan para malaman. Walang ebidensya na 17 million ang nasa buong feeling lang. Is that what faith is really like? That's not what faith is like in the Bible. Christian faith is different. Pananampalataya at kaalaman ay magkasama. Ang Christian faith is based on facts. Anong pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano? Katotohanan. Ang buhay, kamatayan at the resurrection ni Jesus. Nangyari ito sa history. Kailangan natin sumampalataya sa ginawa niya. Kung gusto mong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, ito ang kailangan mo. Ang message na ito ang kailangan mo. Kung gusto mong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, ang tagapagligtas na ito ang kailangan mo. Meron akong kaibigan sa England at mananampalataya ang magulang niya. So sa kanyang buong buhay niya, nagsimba siya. At pero walang nangyari sa kanya. Parang hindi siya masyadong interested, hindi siya naging Christian. Tapos when he got to 18 years old, umalis siya, nag-aral siya sa university. So kailangan niyang lumipat sa ibang syudad. At malungkot talaga ang magulang niya. Sabi niya, anong mangyayari sa kanyang buong buhay, napakinggan niya ang ebanghelyo, walang epekto sa kanya ngayon. Pupunta siya sa ibang syudad, siguro hindi siya magsisimba doon. At malungkot sila. Pagkatapos ng ilang linggo, maligtas siya. Naging Christian siya, nagulat ang magulang niya. Siyempre, magalak sila. Tapos nang nakita ko siya, sabi ko, anong nangyari sa iyo? Sa iyong buong buhay, napakinggan mo ang ebanghelyo, tapos walang epekto. Tapos pumunta ka sa university, sa loob ng ilang linggo, maligtas ka. Anong dahilan? Anong nangyari sa iyo? Sabi niya, alam mo, sa aking buong buhay, akala ko, hindi para sa akin ang message na ito. Ilang beses, narinig ko ang ebanghelyo, pero sa tingin ko, hindi para sa akin ito. Hindi ito ang kailangan ko. Nang pumunta ko sa university, nalaman ko yung first time, wow, ito ang kailangan ko. Para sa akin, ito. Mga kaibigan, ang gospel na ito, ang good news na ito, ay para sa ating lahat. Para sa iyo, ito ang kailangan mo. Anong sinabi ni Juan sa kanyang ebanghelyo? John chapter 20, verse 30 to 31. Let's ask. John 20, 30 to 31. Gilbert, can you read that, please? John 20. Now Jesus did many other signs in the presence of disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang ebanghelyo ay para sa ngayon, pananampalataya at kaalaman ay magkasama, tapos kaalaman at pamumuhay ay magkasama din. Verse 1 of Titus chapter 1. At ang kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Anong bunga ng tunay na faith at knowledge? Kung meron kang true faith at true knowledge, anong epekto, anong magiging epekto sa buhay mo? Holiness. Kabanalan. Ibig sabihin, kung gusto mong maging Christian, o kung gusto mong mamuhay bilang Christian, ito ang mensahe na kailangan mo. Ebanghelyo ang kailangan natin. A message for now, and a message also, isang mensahe para sa kinabukasan. Look at verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. May pag-asa ka ba sa 2012? Anong feeling mo tungkol sa New Year na ito? Nasaan ang pag-asa mo para sa New Year na ito? Na siguro marami kang hopes and dreams para sa 2012. Maganda yan, mabuti yan.
But there's a warning, isn't there? Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa mga bagay dito sa sanlibutan. Sabi ni Mark Dever, isang American pastor, if all your hopes are limited to this life, they will end with this life. Kung lahat ng pag-asa mo ay sa mga bagay sa sanlibutan ito, sa buhay na ito, pagkatapos ng buhay na ito, matatapos ang lahat ng pag-asa mo. Siguro, medyo hopeless ka sa New Year na ito. Siguro broken na ang inyong mga dreams at yung expectation mo para sa New Year na ito, puro mga problema, puro mga financial problems, loneliness, ill health. Siguro nahihirapan ka, natatakot ka tungkol sa New Year na ito. Ano man ang ating feeling tungkol sa future, tungkol sa 2012, the Christian good news says this. Verse 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Enjoy the good things in this world. Maraming mabubuting bagay for us to enjoy sa world na ito. Pero ilagay mo ang iyong pag-asa sa kagalakan na hindi magwawakas. Sa kagalakan na sigurado. Bakit? Kasi hindi nagsisinungaling ang Diyos. And live for that. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa ating buhay, kung Christian ka, pwede kang magalak. Bakit? Kasi meron kang pag-asa of what is going to come in the future. Ang Ebanghelyo ay isang mensahe para sa ngayon at para sa kinabukasan. Finally, number 4. God's, Diyos. Ang Ebanghelyo ay isang mensahe galing sa Diyos at para sa kalwalhatian ng Diyos. Now, mahilig ako sa boxing. I like watching boxing sa TV. At siyempre, sino ang greatest boxer sa ating buong mundo? Si Manny Pacquiao. So, excited ako kung meron siyang fight. Pero one time lang, hindi ako excited nang meron siyang fight. Bakit? Ang kalaban niya ay si Ricky Hatton. Taga-England siya, kababayan ko. At nasa Cubao ko doon, nagbiro ko sa aking mga kaibigan doon. Mananalo si Ricky Hatton, magaling si Ricky Hatton. Kahit na actually yung katotohanan, wala akong pag-asa na mananalo siya. Pero anong nangyari sa fight? Nasa Cubao ko, even in the service, may nag-text sa akin. Si Pastor Joe, nag-text sa akin. Sabi ko, talo na si Ricky Hatton. Sabi ko, paano yan? Siguro mas mahaba ang mensahe sa Cubao kaysa dito. So, nahiya ako dahil dyan. Yung next morning, lumabas ako sa aming apartment. Malakas ang volume ng TV ng aking kapitbahay. Yung tune, London Bridge is falling down. Hindi London Bridge. Ricky Hatton's falling down. So, lumabas ako, nag-taxi ako. Sabi ng taxi driver, taga saan ka? Sabi ko, taga England ko. Sabi niya, kababayan ni Ricky Hatton. Pagkatapos dyan, pumunta ako sa isang conference para sa mga pastors. Sabi ko, at least ligtas ako dito sa conference na ito. Hindi natin pag-usapan ng boxing. Pagkatapos ng conference, lumabas ako, may lumapit sa akin. Magbibenta siya, nagtitinda siya ng DVDs. Sabi niya, bumili ka ng DVD. Sabi ko, anong klaseng DVD? Sabi niya, Ricky Hatton. Sabi ko, ay, grabe. Kahit saan ako tumingin, Ricky Hatton talaga ang nakikita ko. Pero alam natin, sa Ebanghelyo, sa plano ng kaligtasan, kahit saan ka tumingin, Diyos ang nakikita mo. Mula sa simula hanggang sa katapusan, Diyos ang nakikita natin. Galing saan ang Ebanghelyo? Galing saan ang plano ng kaligtasan? Galing sa Diyos. Galing saan ang mga messengers? Sino ang pumili ng mga messengers? God's. Sino ang nagligtas? Look at verse 3. Na Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4. Si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Chapter 2, verse 13. Na ating dakilang Diyos at tagapagligtas, si Jesus Kristo. Ibig sabihin, ang Diyos
ang nagdisenyo ng plano ng kaligtasan. Ang Diyos ang kumilos sa kasaysayan. Ang Diyos mismo ay pumurito sa ating sanlibutan. Ang anak ng Diyos ay namatay sa krus. Sino ang mag-iingat sa atin? Verse 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggang, ito ay pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin, mula sa start hanggang sa finish, ang plano na ito ay galing sa Diyos at para sa kalwalhatian ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit sa bagong creation, in the new heaven, there will be nobody boasting. Walang magmamalaki. Walang magpupuri sa mga tao. Lahat ng mga tao sa bagong mundo ay magpupuri sa Diyos. Bakit? Because the whole plan of salvation is because of Him. So, ito ang sulat ni Pablo kay Tito. Kahit na 2,000 years old na ito, even in the year 2012, ito ang most important news para sa atin. Ang Ebanghelyo. Kung hindi ka Christian, ito ang kailangan mo. Kung Christian ka, ito ang kailangan mo. Bakit? Kasi ang Ebanghelyo ay isang mensahe na ipinahayag at ipinangaral. Isang mensahe na nagpapabago at nagpapaisa. Isang mensahe para sa ngayon, para sa hinaharap, para sa kinabukasan, at isang mensahe na galing sa Diyos at para sa kalwalhatian ng Diyos. Manalangin na tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa inyong biyaya sa amin. Alam namin, O Diyos, makasalanan kami sa inyong harapan. Nagre-rebelde kami laban sa inyong paghahari. Marumi ang aming buhay sa inyong harapan. We are only deserving of your wrath and your punishment. So, nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na naawa sa mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa inyong plano ng kaligtasan na pumurito si Jesus sa ating sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. Natutuwa kami, nagkagalak kami, O Diyos, dahil sa inyong biyaya. At salamat, O Diyos, sa lahat ng mga, because of this, all of the promises, all of the blessings we have as Christians. Thank you that our faith rests on something that is secure and true. Father, thank you that ang aming kinabukasan ay sigurado din because you have promised at hindi kayo nagsisinungaling. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ito. Talangin namin, O Diyos, sa mga non-Christians, mga hindi pa mananampalataya ngayong umaga. Tulungan mo po silang makita na kailangan nila ang message na ito. Kailangan nila ang tagapagligtas na ito. At sana, O Diyos, magtitiwala sila kay Kristo Jesus na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ito. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Let's finish by singing a hymn.